Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat Pastor Rapi and his wife, si Ate Weng nyo, for inviting me here. It's always a privilege na pumupunta po sa iba't ibang simbahan, especially when we try to share the Word of God. No? I believe every churches ay meron silang tinatawag na next level. Hindi lang sa buhay ng simbahan, kundi buhay sa pamilya nyo, sa career nyo, sa business nyo, preparing you for what God has prepared for you. Naniniwala po ako, marami sa atin, hindi pa natin napupuntahan yung talagang gusto ni Lord para sa iyo. So you are on the process. Amen? Kung kayo po ay bata, nakakilala ko sa Panginoon, mabibigla kayo na napakaganda pala ng plano ng Diyos sa buhay natin. Can I hear amen? Balagi ko sinasabi sa mga tao, huwag kayong maniwala sa pastor nyo na may inihahanda sa inyo ang Diyos. Hindi totoo yun. Wala na pong inihahanda ang Diyos sa inyo kasi po nakahanda na. Amen? Hindi na siya naghahanda kasi handa na talaga. Ang problema, siya handa, ikaw lang ang hindi handa. So kinakailangan natin ang salita ng Panginoon para maihanda tayo. Ang life po natin ay punong-puno ng chapter. No? Yung chapter 1 mo, ang pangit. Chapter 2, mas pangit. Chapter 3, grabe, mas lalong super pangit. Pero pagdating ng chapter 4, ba na ibang istorya? Kasi life is full of next chapter. So why? Because there is a time for everything. Kung kayo po ay mahirap, hindi ho hayaan ng Diyos na habang buhay kang mahirap. Can I ever amen? Ang isa ko pong dapat maunawaan natin ay yung ano ang ginawa ng dugo ni Jesus sa buhay natin. This is so crucial. Tuwing sumasama po kay Pastor Cesar, I just came from South Africa. Parang ang challenge ko ganito, tuwing magpipreach na si Pastor Cesar, minsan nagpunta kami sa Russia, sa Brazil, sa Chile, sa iba't ibang lugar. Tuwing sinasama niya ako, ito yung tanong ko. Ang ituturo nito, dugo na naman? Yun ang tanong ko. Alam niyo po, tuwing makikinig ko sa kanya, laging may dugo eh. Dugo ni Jesus. So nakita ko, bakit yung tao na to, laging dugo ang itinuturo. When I was young, nakapunta po ako sa Korea, in-invite ako doon para mag-observe. Na-bless ako, pinuntahan ko yung church ni Yonggi Cho. Laki ng simbahan. May prayer retreat house sila. Araw-araw nagpe-pray sila doon. So dami ko natutunan. Pinag-aralan ko yung cell nila tsaka yung prayer life nila. Pag-uwi ko sa Pilipinas, gusto kong gawin. One thing na observe ko kay Pastor Yonggi Cho, nung time na Yonggi Cho, ngayon, Dr. David Cho na yun eh. Nakita ko, ganun din siya, puro dugo. Pag nag-preach yun, talagang dugo lahat yun. Si Pastor Cesar, yun ang teacher niya, yun ang professor niya. Yun ang kanyang tinuturing na pastor. So yung pastor niya, dugo-dugo, siya dugo-dugo. Dapat, sabi ko, ba't ako parang hindi ako dugo-dugo? So I changed my mind. So when I changed my mind, doon ko naintindihan, kaya pala dugo-dugo ang tinuturo nito. Because most of you don't understand kung ano ang finished work ng dugo ni Jesus sa buhay mo. Are you listening? Ang laki ng effect pag hindi mo naunawaan to. Imagine mo, sabi ko nga Lord, paano ko ito ituturo? Pag nagturo po kasi ako ng prosperity gospel daw ako. Lord, paano to? Sabi ng Panginoon, nung si Kristo'y namatay, tinanggal ang sumpa, ako'y pinagpala. Di ba? Tama? So, ibig sabihin, normal sa akin mamuhay ng abundant life, not because of me, but because of what Jesus has done on the cross. Say amen. Pag nagsalita ka, parang baliw kasi ang dami mong sinasabing malalaki.
Kasi po, wala ka na sa bondage. May freedom ka na. Wala na yung bulag mong mata, open na yung eyes mo. Amen. Yung bondage mo, wala na, may freedom ka na. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, bro, pakisingit mo nga itong verse na ito, naalala ko lang. Ito yung isa ko nakitang verse na magbabago ng pananaw natin para mapuntahan natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. No? Alam nyo, bigo kami mga pastor pag hindi namin kayo nadala doon. No? Yung kalagayan nyo po yan, hindi yan permanente. Magbabago pa yan, gaganda pa yan. In fact, ang buhay natin po, paganda ng paganda ng paganda. Dahil sa verse na to. Basahin natin, ha? In Him, we have redemption through His blood. The forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Ito pa lang po, loaded tong verse na to eh. Kung bibigyan nyo lang ako ng chance, kahit 2 oras, 3 oras, tuturo kong laman loob nito. Mabibigla ka, ma-amaze ka. Yung kinakanta nyo, magiging totoo yun. Yung kamangha-mangha ka. Bakit namangha ka? Ano nakakamangha? Minsan sa awit lang. Pero pag tinignan nyo po, ang buhay ng isang tao na isang makasalanan, bulag sa kadiliman, nakagapo sa kasalanan, nakakulong sa kadiliman, markado para isumpa. Are you listening? Walang dahilan para mahalin ng Diyos sapagkat isang makasalanan. Ngunit ano ang naisip ng Diyos kung bakit siya mismo ay namatay para sa makasalanang ito, na ngayon ay binuksan ng mata, kinalagan ng mga tanikala, inalis sa dilim, nilagay sa liwanag, inalis ang sumpa at binigyan ng pagpapala. Di ba kamangha-mangha? Ang tanging kayang gumawa lang yan, walang iba, kundi ang ating Panginoong Yesus. Diyan, sa puntos na yan, diyan lahat nakasalalay kung bakit maganda ang ating kinabukasan. Amen. The major foundation of my life is not my education. The foundation of my life is not money, wealth, job, business. Ang pundasyon ng buhay ko ay walang iba. Niligtas na ako ni Jesus. Ako'y sineperate niya na, ako'y pinabanalan niya. At dahil pinabalal niya na ako sa kasalanan, mula sa kasalanan ngayon, pwede ko nang i-build ulit ang buhay ko. Amen. Sanctification is your foundation. Holiness is your foundation. Your separation from your sin is the key to life. Are you listening? Your living a holy life is the number one requirement so that you can go to your abundant life. Because every time you don't live a holy life, it will crumble your life. Because yan ang life mo, ang pinagpagura ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para bigyan ka ng major foundation. Yan po yung tinatawag po natin distinctions, that I was separated from this world. I was separated from the things of this world. I am now belonging to God. And I am ready for the great things of God. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Ha? Hindi mo lang alam kung ano yung magandang plano dyan. Can I have your amen? But, may kwento ako sa inyo. Bagamat may mga truth sa scripture, pero hindi natin ito makakonect sa buhay at tunay na buhay natin. Meron po kasi nangyari. Makinig po kayo mabuti. One day, nagpunta ako sa Thailand, in-invite ako. After po ng aming conference sa Thailand, in-invite ako doon. Sabi sa akin, pasyal ka namin, Bishop Oriel. So, pinasyal nila ako doon sa tinatawag na elephant farm. First time ko makakita ng mga elepanteng ang lalaki, para mga minibus ang laki. Ang lalaki. Tapos, meron din namang maliliit yung mga kapapanganak. No? And doon. Tapos, pinasakay nila ako doon sa isang malaking elepante. Grabe, ang laki. May upuan, ipinaupo ko doon. Naglakad kami, tumawid pa nga sa ilog eh. Tapos, pagdating namin sa isang lugar, may napansin ako doon sa elepante. Merong kadena sa paa, pero hindi nakakonect doon sa isang lugar. Sabi ko sa kanya, paano kung biglang nagwala yung elepante na yan? Biglang umalis. Ay, sabi nung nag-aalaga, ay, hindi alis yan. Bakit?
nakita mo yung paa, nakakadena? Tinignan ko yung kadena. Oo nga, no, may kadena nga pala. Pero yung kadena, hindi naman nakakabit kung saan. Parang, ano purpose ng kadena? Tapos, yung kadena, ganito lang kataba. Sabi ko, isang pitik lang yan, makakawala na yan. Sabi niya, hindi. Sabi niya sa akin, alam mo nung bata yan, nung wala pa siyang lakas, kapapanganak pa lang, sinimulan na namin, kadena yan. Hindi niya mapatid yung maliit na kadena na yan. Araw-araw tinatry niya. 1 taon tinry niya, 2 taon tinry niya, 3 taon tinry niya. Hanggang sa isip niya, nagmarka na hindi ko na to kayang tanggalin. Nung lumaki na siya, hindi na nakadena yung kanyang paa. Ang nakakadena na ang kanyang isip. Are you following? So, wala nang kabit ang kadena, sa isip niya pa rin, siya ay nakakadena. Kahit isang pitik niya lang, patid lahat ng kadena, hindi niya ginagawa. Bakit? Sa isip niya na ang nakakadena. Marami mga tao hindi makapunta sa kanilang new season, sa new dimension ng life nila, because may kadena na sa isip. Yun ang dapat kalagin. Sino sa inyo naniniwala, Jesus came to set you free? He is the God who destroyed the chain of darkness in your life. Kasi hindi nyo talaga mapupuntahan yung magandang para sa'yo. Because sa isip mo palang bawal sa'yo. So yung elepante, lumalaki siya, tumatanda siya, pinapakinabangan na siya, turuan na nga siya eh. Pero kaya siya naging turuan sapagkat sa isip niya, wala sa kamay ko ang buhay ko. Siya ang may-ari ng kadena. So how many people today live that way? Merong mga unseen change sa life natin that brings a lot of limitation on us. Ay, hindi ko magagawa yan. Anak, mahirap lang ako. That is another chain. Diba? Eh, pastor, kulang ako sa pinag-aralan. So therefore, that's another chain. Pastor, taga-Caloocan lang ako. Ito lang po, walang ganong opportunity, walang pinag-aralan, di po ako magaling. So that's another chain. Parang ganito, marami tayong chain, pero parang walang ginawa si Jesus sa atin. Say amen. Hindi natin alam na yung redemptions na ginawa sa atin, ang purpose niyan para ma-renew ang buhay natin. Nire-redeem ka para baguhin. Eh bakit? Ni-redeem ka, luma pa rin. If anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone and the new has arrived. Diba? Tama po ba? So ganito po yung nangyayaring constant. Halimbawa, pag nag-cell group leader ka, ang member, 5, yung padlock na yun, sigurado. 5 na yun habang buhay. Kasi, naka-chain yung isip na pang 5 lang siya. Hindi niya nga makomplete yung 12 kasi sa isip pa lang, 4 lang talaga. Say amen. Pero kung kakalagan mo yan, sapagkat hindi ka nga ganun eh. If you begin to renew your mind, say that word, renew your mind. Isa pa po, renew your mind. Diyan ang labanan sa elepante. Ang elepante, natatak sa isip niya na siya'y naka-chain, hindi nag-renew ng mind. Eh wala naman tayong magagawa, hindi naman siya born again. Wala naman dugo sa kanya, hayop yun eh na. Pero paano kung ikaw tao, para ka ring elepante? Naka-chain ang isip mo, akala mo, yun lang ang kaya mong gawin. Bawal ka, hindi ko ito magagawa. Sino dito nakikita mo, makakakomplete ka ng 12 disciple this year? O hindi kaya ng isip. Sabi mo sa katabi mo, renew. O ito, dagdagan pa natin. Sino naniniwala, yung 12 disciple mo na mabubuo mo, mag-o-open din sila ng cell na mag-aalaga ng tagla-12. O, yung iba, dito, banda rito lang na, dinig ko nag-amen eh. Sa likod, sa taas, wala ko na. Ulitin ko, sino sa inyo gusto mag-renew ng mind? Because pag hindi kayo nag-remind, para kayong matatrap, doon na lang kayo habang buhay. Nangyari sa elepante, na-trap na siya doon sa kanyang kaalaman, at hanggang sa mamamatay siya, hindi na siya makakaalis. Eh kasi wala namang siyang redemption plan eh. Mapalad tayo,
pwede tayong makalaya sa inimpose ni Satanas na hanggang doon lang tayo. Amen? Sino naniniwala ang GTC pwedeng maging 10,000 members? Kung palalayain yung isip nyo. Pero kung may ilipanting pumasok, patay na kayo. Say amen. Dapat yung ilipante mapalabas na natin. Sino sa inyo willing tanggalin ng ilipante sa utak mo? Yung ibang mga cell leader, tayo kami ng mga cell leader. O yan, well, di ka makakomplete ng 12 kasi yung utak mo hirap kung ano umiisip sa'yo. Kaya yung iba, hindi makapasok doon sa kanilang napakagandang experience na yon. Diba? Sino sa inyo matutuwa, sasaya, pag nakita mo yung 144 disciple mo na dyan? O, 3 lang ang masaya. Sabi ko sa inyo Kasi nga, hindi nyo iniisip na, pwede pala sa akin yun. Iniisip nyo, ay, hindi siya magaling. Hindi ako magaling. Bakit? Hindi ka ba naduguan? Naduguan din. Ba't siya meron, ikaw wala? Huwag kayong papayag, huwag kayong magsasettle na yung bunga ng dugo ni Jesus na pampaganda sa buhay mo, hindi mo kiniklaim. Say amen. Naalala ko, nung natutunan ko itong dugo na to, sabi ko, Lord, salamat. Wala na yung sumpa. Sabi ko sa asawa ko, si Tart, wala na yung sumpa sa atin. Nadinig mo tinuturo ni Pastor Cesar? It was 2006. Wala na tayong sumpa. Humanda ka na sa pagpapalak. Kasi epekto na yung dugo sa atin. Mga anak ko maliliit pa. Sabi ko sa mga anak ko, maganda kayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Alam niyo po, 20 years na ako nag-G12. Walang sumablay sa sinabi ni Jesus. Hindi ako nanatiling mahirap. Dati ako mahirap, pero hindi ako nanatiling. Bakit? Umepekto na yung dugo ni Jesus sa buhay ko. Pinaniwalaan ko. Are you listening? Lahat yan magsisimula sa iyong mindset. Say that word, mindset. Lahat kayo, gusto ni Lord, mawala kayo doon sa sitwasyon na kung saan para kayong hirap na hirap. Tubig lang, hindi mo mabayaran. Kuryente. Yung bahay mo, naku, parang hindi na sa'yo, binabayaran mo pa, di ba? Sino naniniwala, dadaling kayo ng Lord sa isang kapasidad na kakaiba, magbago ka lang ng mindset, yung iba sa inyo makakabili ng bahay. Yung iba sa inyo makakabili ng sariling kotse. Yung iba sa inyo makakapagpaaral ng anak. Yung iba sa inyo makakapag-start ng business. Kung kaya mong mindset. Amen? Tama? Yung ibang mga kapatid natin kasi, hindi nila makakaya dito Kaya lahat, punong-puno ng fear. Walang hope. So sabi nila, sa langit na lang ako liligaya. Diba? Parang hindi natin makuha. Kinakailangan, bago kayo makarating, magbabago sa mindset. Magkakaroon ng transformation on your thinking. Kasi ang labanan, ang lugar ng gera sa pag-iisip. Yan ang gustong-gustong laruan ni Satanas sa buhay mo. Pinaglalaruan ng pag-iisip mo. So kahit pwede sa'yo, hirap. Hindi pwede. Imagine mo, wala ka ng sumpa, ang buhay mo may sumpa. Kasi sa isip mo, hindi mo pinapractice yung tinapos ni Kristo. Can I amen? Biro mo, nung isang araw, sabi sa akin kukuha na tayo ng bagong facilities, Bishop, 800,000. 1.2 million. Kausapin natin, baka makatawad pa tayo. Kinausap ko yung may-ari, by almost 800. O yan, sige, pwede na yan. Sabi sa akin nung Bishop, malaki yan. 800 yan. Sabi ko, hindi naman ako magbabayad. Si Lord naman ang magbabayad Can I amen? Alam mo yung bahay mo, hindi naman ikaw magbabayad si Lord Ang problema mo sa isip mo, saan ako kukuha ng pera? Yan ang problema mo. Kaya hanggang ngayon, wala kang bahay. Kasi nga, sa isip pa lang, wala na, hindi na pwede. Sino rito kaya mong isipin, si Lord ang magbabayad ng bahay mo? So si Lord gagawa yan, bibigyan ka ng business, bibigyan ka ng promotion. Marami siyang gagawin para mabayaran niya yung bahay mo. Bakit? Wala na ang sumpa. Sabi mo sa katabi mo, hoy, wala nang sumpa. Wala na. Diba? Tama po ba?
Sino rito yung wala pang lupain? Kasi ang utak mo puro lupa. Ha? Sino naniniwala magtatanim ka ng tamang pananaw para sa kinabukasan ng pamilya mo? Hallelujah. Kasi ganito yan eh. Pag pinagpala ka sa church, apekto yung buhay mo. Yung asawa mo, yung pamilya mo, trabaho mo, negosyo mo, pag-aaral. Affected lahat yan eh. Ang problema sa atin, hindi natin kayang isipin na si Kristo apektado lahat sa buhay ko. Hindi tayo makapag-transition. Say that word, transition. So sa gabing ito, kung makakapag-transition kayo, makakapag-renew kayo ng mind, makakapag-transform kayo ng mind, maiiba naman ang resulta. Parang, the more we transform, the more you go to your next level. Pag nabago isip mo, hindi pa babae, laging pataas. Tama po ba? Abay, sana naman sawa na kayo sa tricycle. At least na-promote ka, Grab. Ang bagal naman, di ba? Sino sa inyo from tricycle, then I will buy my own car. Siguro gano'n, no? At least itaas mo. Kaya lang, iba yung utak ng may kotse tsaka nung nagta-tricycle eh. Tama po ba? Iba yung utak ng nagpapatakbo ng cell group na 3 lang ang miyembro at iba yung cell leader na nagpapatakbo na may 50 miyembro. Iba yon. Pag primary 12 ka, bakit ang cell member mo, ang network mo, 40 lang? Kasi yung utak mo, pang 40 lang. Pero kung magta-transform ka, magiging pang 500 yan. Ang transformation, makinig yun, 2 klase. Una, ita-transform ang sarili mo, yung transform life, bagong buhay, pundasyon, holiness. Baguhin mo yan, yan ang una. Pangalawa, downloading. Sa pagbabago, masakit man sabihin sa kasalitang kanto, dito bawal ang tanga. Bawal talaga. Kaya ka naghihirap kasi, yun po yun. Masakit man po sabihin. Pero talaga, ang daming. Pero kuya, pag nagamot yan, malaki na mangyayari. Sabi, bakit yung iba nakakapag-isip, paano bumili ng kotse, ikaw hindi? Bakit yung iba nakakabili ng bike, ikaw hindi mo maisip? Siya nakakapag-isip eh. Kasi yun, nag-next level yun, nag-renew ng mind. Siyempre, nasanay tayo sa tatay natin, lolo natin, walang bahay. Tatay natin, nanay, walang bahay. Nangungupahan lang. So, akala natin, continuation tayo. Pero sa totoo noon, hindi na, wala na yung sumpa na yun. Iba na buhay mo. I-apply mo ngayon yung redemption sa buhay mo. Ang dami ko nakitang Christian, may redemption message, wala siya. Nadinig niya pero hindi niya ma-apply. Can I be amen? Mindset ang pinag-uusapan natin dito. Let me read the scripture. Basahin ko muna itong Joshua chapter 1 and 2. Chapter 1, verse 1 and 2. Tingnan nyo to. Si Lord, merong ita-transition ng isip si Joshua. Okay, basahin natin ha. Pakilagay muna kapatid. Yan. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant. Verse 2, sabi, ito sinabi ni Lord sa kanya, Moses, my servant, is dead. Tanong number 1, alam na ba ni Joshua na patay na si Moses? Alam na. Kaya lang, hindi sapat yung alam eh. So si Lord kinausap, oy, patay na si Moses. Sabi ni Joshua, alam ko. Sabi ni Lord, alam mo, i-apply mo. Kasi, yung malaman mong si Moses na patay, tama. Pero hindi mo alam kung ano consequence pag namatay siya. Sama? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa iyo, Joshua. Kasi ngayon, sabi niya, ito na mangyayari sa iyo. Now, therefore, arise. Why? Go over this Jordan, you and all these people into the land that I'm giving to them. Meron ka bang NLT, bro? NLT? May version ka ba ng NLT? Kasi maganda sa NLT version eh. Tingnan nyo to. Marami tayong alam na hindi natin alam kung ano yung consequence na yun. Alam natin na si Kristo, pero hindi natin alam yung consequence ng may Kristong buhay. Ha? Alam natin may redemption, pero hindi natin kayang gamitin sa buhay natin. Ito yung nakita ko, the suffering of my people is because of their ignorance. My people are destroyed because of their ignorance. Are you listening? So tingnan nyo ito sandali. Moses, my servant, is dead. Alam ni Joshua, hindi niya alam yung tinatawag nitong
repercussion sa kanya, yung consequence nun. Ha? Hindi niya alam kung ano mangyayari. Pero dito sinabi na ni Lord, now, therefore, yung therefore ang paghandaan mo. Kristiyano ka na ngayon, therefore. Hindi mo alam yung therefore. Sino sa inyo na-handle nyo na yung mga therefore nyo? I find out many people don't understand what is therefore in their life. Ngayon, ikaw ay Christian na, therefore, hindi mo alam yung therefore mo. Wala ka ng sumpa, pagpapala na ibibigay siya ni Lord. Therefore, ikaw yung naging Christian, hindi ka na umumuwi sa kasalanan. Therefore yun. Sa kanya, ang therefore niya, you will lead these people. Yun ang therefore. Ibig sabihin, yung dati kang assistant, sunod-sunod ka lang, excuse me, iba na ngayon. Therefore, ikaw na magli-lead. Yun ang therefore niya. Ita-transition siya, dadali na siya sa next level ng life niya, kaya lang ko yung isip niya, ako pa rin ang assistant, hindi mo magagawa to. So God need to help Joshua to change and transform his mindset. Hindi na ikaw assistant. Ikaw na leader. Baguhin mo isip mo, baka akala mo may sinusundan ka pa. Patayin na si Moses para sa'yo. Ibibigay na sa yung next level. Kaya pala tayo hindi makapunta dun sa next level, pilit natin binubuhay si Moses para pangunaan tayo. Hindi natin alam, this is now your chance, your time. That because Jesus died for you, you are now ready to discover so that you will be restored. Alam nyo ang gospel, number 1, nire-redeem ka niyan eh. Pagka-redeem sa'yo, i-renew ang life mo. Pag ni-renew ang life mo, ang purpose nun, para ma-restore ang lahat para sa'yo. Hindi niya ma-restore kasi hindi ka renewed. Hindi ka ma-renew kasi hindi ka redeem. Ang message ng gospel, nasa 3 R lang. The gospel redeems my life, then after that, the gospel renew my life. Kaya hindi ako naniniwala doon sa mga Christian nagsisimba, na na-born again daw sila, pero hindi nagre-renew ng buhay. Nagyoyosi ka pa rin, nagsusugal ka pa rin, sinungaling ka pa rin. Hindi, ibang gospel yun natin. Baka ibang Jesus yung tinanggap mo. Kasi ang alam kong Jesus na pinipreach ko, pag tinanggap mo, babaguhin mo buhay mo. Ilalagay mo ang pundasyon ng kabanalan sa buhay mo. So, hindi niya ma-restore ang buhay mo kasi hindi mo mabago. Ang nire-restore sa iyo ng Lord, number 1, maging productive ka ulit. Number 2, i-multiply mo yung productivity mo. Number 3, makonquer mo lahat ng obstacle at pati mga plano mo, dream, makukonquer mo yan. Panglima, hindi mo kailangan walang leadership. So yung restoration ng leadership, babalik na sa'yo. Ay, ibang level na yun, hindi ka na pang-employee, pang-employer na yun. Hindi ka na magiging poverty level, ando ka na sa tinatawag na wealthy person. Marunong ka na mag-invest, marunong ka mag-multiply ng wealth mo. Ibang level yun eh. Kaya lang, hindi mo ma-restore yung productivity mo. Kaya marami mga tao, Christian, hanggang ngayon mahirap. Hindi dahil sa walang ginawa si Kristo, but they don't believe on the gospel properly. Kaya sabi ko sa mga leader ko, i-preach yun ng tama yung gospel. Hindi pwedeng tumatanggap kay Kristo, hindi nagbabago. Walang gospel na gano'n. Pag tinanggap mo si Kristo, if anyone is in Christ, he is now a new creation. The old has gone, and the new has come. Kaya sabi niya, renew your mind, be transformed by the renewing of your mind. Amen. Do not be conformed to this world, so that you may know what is the perfect will of God. Amen? So kinakailangan talaga, lahat tayong narito, establish muna natin. Na-redeem na ako, pinatawad na ako, nilinis na ako ng dugo, pure ang life ko, pero dapat bago na rin ang buhay ko. Meron ba dito mag-asawa ngayon? Yung Christian kayo, pero may nag-aaway kayo? Ba, questionable yung inyong relationship. Yung mga bata dito, yung matitigas ang ulo, naku, hindi kayo wala kayong mahihita sa Diyos. Ayusin nyo ito. Kasi ang gospel hindi lang nagre-redeem. Ang gospel nagre-renew ng life. Can I ever amen? At pag na-renew ang life mo, nire-restore ni Lord ang lahat sa buhay mo.
Kaya lang kayo mahirap kasi hindi pa nare-restore. Pakita mo na nagbago ka. Tingnan mo, i-restore lahat ni Lord yan. Kasi ang gospel, may power yon to restore everything in your life. Ang tawag ko sa restoration, you will go back to your original design. Kasi ang original design ng buhay mo, magiging productive ka, magiging fruitful. Ang ginawa ng iba, nung naging Christian, naging religious. Naging religious. Nagsisimba, pero pag uwi, laseng, religious. Di ba? Pag uwi, yosi, patago. Nagtatago ng kasalanan, tapos successful. Kaya lang, naging successful ka sa mali. Maraming ganyang Christian. Hindi siya magpapahalatang nagbibisyo, nagsusugal, nagpoporno. Successful. Grabe, walang nakakalam, siya lang. Tsaka yung demonyo kasama niya. Pero nakamata ang Holy Spirit, di niya alam. Tapos hihingi ka kay Lord, sabi ni Lord, anak, ang dami mong atraso. Hindi mo kayang i-apply yung blood kasi alam mo may buhay kang kasalanan. Anak, wasak na wasak ang pundasyon ng buhay mo. Yung sanctification mo, hindi na-establish. Yeah, niligtas na kita, pinawad-nawad na kita, kailan bumalik eh. So hindi kita matutulungan kasi dinudurog mo yung binubuo ko sa iyo eh. May natututunan ba tayo? Yung mga nag-aaway dito mag-asawa, kawawa pamilya nyo. Biro mo, nagsisimba na kayo, hindi pa kayo binagpapala. Ah ba, sayang pamasahe mo. Sayang. Kung ako sa'yo, magkatoliko ko na lang, libre. Oh, hindi ako nagbibiro. Kasi pag sumama ka sa gospel church, pag gospel church, alam mo, isip mo, niredeem na ako, nirenew na ako, nire-restore na ako ng Diyos. Alam niyo ba, in a matter of time, mabibigla kayo. Kaya huwag kayong magtataka, may mga kapatid kayo dito, di ba? Pag nag-testimony, dati po lang akong homeless. Dati lang po akong sa Raulo dito sa Caloocan. Pero ngayon po, nakapag-graduate na, may ganda na, may asawa na maganda buhay. Eh kasi yun talaga, nagre-restore talaga ang gospel eh. So sabi ni Lord kay Joshua, hoy, magbago ka ng isip. Therefore, the time has come. Yun therefore niya, sino sa inyo naniniwala? One day, the time will come to you. Dadaling ka na ni Lord, no? Kaya ka naman hindi ka pa nababago kasi may Moses ka pa eh. So gagawin ni Lord, papatayin yung Moses ng buhay mo. At pagpatay na si Moses, therefore, yan na. May therefore ka na ngayon. Ano sabi niya sa therefore? Therefore, the time has come for you to lead these people. Suddenly, the mind need to shift kasi parang hindi na pala ako taga-alalay. Ako na ang mag-lead. Di ba? May mga cell leader, siya daw ang cell leader, pero utak, follower. Hindi mo malid ang church, ang cell mo, kasi nga, hindi mo papalago. Kasi hindi pa nagtatransition ng isip mo eh. Unless you renew yourself na merong mangyayaring maganda. Sino rito kaya maniwala? This year, complete ang 12, at malapit ko nang mabubuo ang 144. Mga 4 lang ang naniniwala. Kasi hindi mo kayang isipin talaga, ako, gagamitin ni Lord? Parang ganun eh, no? God is always using ordinary people to do extraordinary thing. Dapat lahat ng church members, ako sabi ko sa mga leaders ko, hoy, iwanan nyo na yung lumang utak nyo. Hindi na kayo achoy. Hindi na kayo assistant. Pinopromote kayo ni Lord na maging leader. Tapos yung kamay na naniniwala, leader ka. Ngayon, pag ginawa ka ng leader, ibig sabihin yan, the time has come. Ibig sabihin, ibang season na ang life mo. Sa number 1, kinakailangan gawin, if this Joshua will lead these people, ang una niyang gagawin, hindi yung bibili ng bagong bangko at siya lang ngayon ang hari. Hindi ganoon. Ang una niyang gagawin, hindi siya bibili ng kapa para ako leader. Ang una niyang gagawin, magbabago ng isip. Gusto mong yumaman, magbago ka ng isip. Gusto mong lumago cell group mo, magbago ka ng isip. Gusto mong mabago pamilya mo, magbago ka ng isip. Oy, may mga tao dito, ang salary nila 3 digits a day. 500, 600 a day. Eh, kailan ka naman mapupunta na 6 digit a month? Minimum 100,000. Kaya mo bang isipin? 100,000 a month? Hindi ako sahali dyan, sila. Eh kasi nga,
Talagang under sumpa pa rin yung isip mo, yan. Yung lahat, hindi pwede, lahat. Kasi nga, hindi mo ma-apply yung redemption sa'yo. Bakit ko sinasabi? May ginawang pag-aaral sa Pilipinas, para ka daw makasurvive talaga ng pinakamaganda, maayos ang buhay mo. You need to earn 240,000 a month. Yung 240,000 a month na kinikita ng isang tao sa Pilipinas, parang pang first world country. Nagpunta ako sa Amerika, ang sweldo ng mga tao doon, $6,000, $10,000. Kaya pala lahat ng mga tao nagpupuntahan sa Amerika. Kasi po, first world country yun. Amen. So, tatanong ko sarili ko, kaya ko kayang kumita ng 200,000 a month, pero nakatira ako sa Pilipinas? I find out, it is possible. Sa mga naniniwala. Sa mga naniniwala na ang dugo ni Jesus, inalis na yung sumpa sa'yo. Dapat, pag tinanong ka, kaya mo 100,000? Oo naman. Bakit? Wala na sumpa sa akin eh. Yun lang ang sagot. Tapos yung naniniwala, wala na ang sumpa sa'yo. Ngayon, kung namumuhay ka pa sa kasalanan, hindi ka kasama doon. Sorry. Ang mga makikinabang ng blessing na yon, yung tapos nang in-establish ang pundasyon. Sinetal mo na, hindi na ako mamumuhay sa kasalanan. Wala na, hindi na ako nagpo-porno. Wala na, hindi na ako nagpo-fornicate. Hindi na ako nagsisinungaling, hindi na ako nag-aaway. Kasi pundasyon ko yun eh. Binabantayan ko na yung kabanalan ko. Yun, may karapatan ka mag-claim. Pero kung ikaw patago-tago pa at successful, maraming ganyan eh, successful sa mali. Grabe, umiinom ako, hindi ako nahuli ng pastor. Masaya mo pa. Diba? Tama. Alam mo, nagpo-porno ako, hindi ako naluhuli ng nanay ko. Pagtulog na sila, ang galing ng strategy mo. Successful, kaya lang sa mali. Marami mga tao ang kanila pinaghahandaan yung pagkakamali. Di ba? Tulad ngayon, nandito ka ngayon. Sabi mo sa kasama, mamaya, meron tayo doon. Oh, success. Ang pinaghahandaan yung pagkakasala eh. Meron ganyan dito na, yung nandito ka pero nagpa-prepare ka na namang mag-disobey. Kaya minsan yung mga mag-asawa pag nagpupunta sa simbahan, hindi magkatabi. Ako sa harapan, ayoko makita mukha mo, doon ako sa likod. Bakit ang mag-asawa pag nagsisimba, magkahiwalay, no? Sabi, hindi ako nabe-bless pagkatabi ka. Sabi ko, bakit di ka nabe-bless? Kasi pastor, ang dami ko naalala kung umamin to, ang lakas ng amin eh. Pero kilala ko to eh. Dapat talagang sabi ko, dapat talaga magkasundo kayo, di ba? Tama po ba? Yung mga anak, pag nagpipreach na si pastor, yung nanay nakatingin sa anak. Parang kinukonsensya eh, di ba? Tama? Yung anak naman, pag nagsalita at tinamaan yung ina, sabi naman ng anak, nagtuturuan tayo eh. Pero talaga sa totoo lang, renew your mindset. Iwanan na natin yung mga buhay Moses. Kasi iba na ngayon eh, may therefore ka na. Tama? Your time has come na eh. So, may handle mo ba yon kung ang life mo luma? Cell group mo, 4. Sa 40 taon. Ang tagal na nun, brother eh. 4 in 40 years. Parang ang haba na eh. Nagkaapo na lahat ng pati nga yung mga apo, hindi nga na born again dahil sa iyo eh, di ba? Ba, isang simbahan na yun kung 40 years, di ba? Kung nagkaroon na ng biological growth. Ang ibig ko sabihin, ang buhay natin, posible talagang umangat, talagang yung hadlang lang, yung ating mentality. Amen. Tinin mo katabi mo, sabi mo, tanggalin mo yung elepante. Sabi mo sa kanya, elepante. Diba? Sabi mo sa katabi mo, elepante. Ha? Biro mo, ang laki-laki, walang magawa kasi may kadena. Wala namang power yung kadena. Nandito na pala, nasa kokots. Nasa kokote na pala niya. Diba? Ilang Kristiyano ngayon ang biktima ng elephant mentality. Malaki yung kaya mong gawin, marami kang pwedeng puntahan, ang lalaki na ng hakbang mo, laki mo yan. Pero nakakonfine ka lang sa isang lugar, sa place of your comfort. It's because it's no longer the chain problem.
tinanggal na nga ni Lord eh. Pinalaya ka na nga eh. Pero yung isip mo, nakagapos pa rin. Can I hear amen? So si Joshua need to overcome na hindi na ako assistant. Ako na ngayon ang leader ng bayang Israel. Grabe yun, mga kapatid. You will lead these people. Meaning to say, from a follower, you will become now a leader. Yun ang mga transitions, no? Alam niyo, marami mga leader, nagpunta sa leadership, pero ang isip, follower eh. So, hindi nila ma-lead ang mga tao nila kasi sila mismo, hindi leader. Kasi yung isip mo, tinanggap mo maging cell leader, pero hindi ka cell leader. So, pag gumalaw ka, hindi pang cell leader. Hindi ka nagli-lead. Yun ang susi kung bakit marami mga cell group na hindi lumalago. Sila'y pinangungunahan ng kulelat. Pero mo nangunguna, kulelat. Hindi, ang nangunguna, yung nangunguna. Mindset yon. Change yon. Change ka dapat. Renew ka talaga ng mind. Ang first step para ma-handle nyo ang new season, change mindset. Renewing of the mind. Nako, siguro dadaan ka sa 3 to 5 years para mabago yung financial condition mo. So magbabago ka ng isip. No? Yung iba gusto shortcut. Pare, gusto mo yumaman? Kidnap or ransom, malaki kita. Mali isip eh, di ba? Mamadiliin, di ba? Tama? Sugal tayo, weteng, isang putok, tama na tayo. Di ba? Buti kung pumutok ka eh, kung walang putok, di patay ka, ubus pera mo, di ba? Ayaw natin dumaan sa process. Kaya yung mga bata, tinan mo mga bata, imbis na nag-aaral, nagdodota. Imbis nag-aaral, nagmo-Mobile Legend. Imagine, ano gagawin ni Solomon nang sinabihan siya ng Panginoon? Oh, Solomon, ikaw napapalit bilang bagong hari. Teka muna, si Solomon, nung bata siya, hindi naman siya hari, anak lang siya ng hari eh. Siya napapalit. Suddenly, si Solomon nag-iisip. O nga no. Kasi ang alam ko lang paano to. Ang alam ko lang kasi Mobile Legends, Lord eh. Tsaka Dota. Minsan may alam ako sa Warcraft eh. Pero pang ano ba to? Pang king ba to? Nakuha niyo? So tinanong siya na, Lord, anong gusto mo? Sabi ng Bible, Lord, bigyan mo na lang ako ng wisdom, knowledge, and understanding. Huwag na lang ho pera. Kasi ang dami niyong pinapalin sa akin, hindi ko kakayanin to. Nakita niyo? Ang hinihingi ni Solomon, bagong isip. Download ng understanding. Can I have your amen? Ito, yung number to, yung renewing your mind lang. Makuha mo lang to, pwede ka nang umuwi ngayon. Kasi marami nang mababago sa iyo eh. Say amen. Hindi natin alam na. Sino sa inyo na-realize nyo? Lord, tan-GA talaga ako. Oo nga, no? Gusto ko yumaman, pero ang galaw ko pang mahirap. Lord, gusto kong gumalaw, pero hindi ako leader eh. Ulitin ko, kaya hindi lumalagosol mo, hindi mo kasi nilalabas yung pagiging leader mo. Alay, kung ilalabas mo lang yan, tutulungan ka ng Holy Spirit. Gagabayan ka ng Holy Spirit. Kaya dapat ang prayer mo ganito, Lord, bigyan mo nga ako, Lord, ng wisdom, tsaka knowledge, understanding. Yung pang 144, Lord, yun ang kailangan ko ngayon. Sino sa inyo willing mag-pray ng gano'n? Lord, bigyan mo nga ako ng, downloadan mo nga ako, Lord, ng mga matitindi dyan, Lord. Ginawa ko kasi yun eh. Si Bishop Uriel, hindi ako nag-Bible school. Pangalawa, wala akong denomination. So, ang tawag sa akin, generic. Hindi ako branded. Pero bagamat hindi ako branded, meron akong mark ng Holy Spirit. Ikaw din meron. Pareho lang tayo. So nagsimula ako magbago ng isip. Hindi porket may Bible school. Hindi ko siya nasabi ko masama Bible school. Alin, kung may Bible ako, malamang mas magaling ako. No, kaya lang wala akong Bible school eh. Siguro kung may denomination ako, baka ako na ngayon ang presidente ng denomination. Siguro ganun lang. Pero nakita ko, bakit ko lilimatahan ang sarili ko dahil wala ako nito, wala ako nito? Hindi pinag-uusapan yung wala ka. Ang pinag-uusapan dito, ano yung meron ka.
what is in your hand. Yun ang sabi ni Lord kay Moses. Di ba? Tayo, namumulubi tayo kasi naghahanap tayo ng wala, hindi naman natin ginagamit yung meron. Tama ba? Sa mukha mo pa lang, lalago na sa group mo eh. Timo, di ka makapaniwala. Ako? Diba? Di ba? Tama? Sa mukha mo pa lang. Sa ngiti mo pa lang, marami nang magagader. Pero hindi mo ginagamit yung ngiti mo, puro kasungit. Sayang. Say amen. Yung iba sa inyo, matatalino, hindi mo lang ginagamit eh. Ginagamit mo sa mga mali. Diba? Paano magpalusot nang hindi malalaman ni Pastor? Grabe, effective. Paano kaya ako gagawa nang hindi nila mahalata? So yung galing mo, ginagamit mo sa mali. Subukan mo, gamitin mo sa tama. Baka mabigla ka. Hindi ka makakapaniwala. Ay, ganito pala ako. Ha? One day, nagpipreach po ako sa ilang thousands. Kasi po, one day, binigyan ako ng mga tropa ko. Kasi nung bata po ako, nasa banda ako eh. Sabi ng barkada ko, Oriel, punta ka dito. Darating yung Kiss, yung banda na Kiss. Magko-concert sa tinatawag na Araneta. Sabi ko, Lord, born again ako eh. Ang daming tao puno. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Pagka mga rockstar, takbuhan ng mga tao puno. Lord, pag ako kumanta dyan, di ko lang kung may darating. Diba? Tapos gospel song. Pero naniniwala ako doon sa redemption ko eh. Alam niyo ginawa ko? Ginupit ko yung Kiss, yung banda sa gitna, tinanggal ko. So ngayon, puro tao na lang. Kumuha ako ng picture ko. Dinikit ko doon. Sabi ko, Lord, I believe one day I will be preaching on multitude. Mindset no? Dinikit ko ngayon sa pader sa bahay namin. Nahuli ako ng asawa ko. Ano dinikit mo dyan? Sabi ko, yung aking congregation one day. Sabi ng asawa ko, are you sure? Tingnan mo, sabi niya, grabe ang daming santo. Sabi ko, Araneta yan. Ba't kinupit mo yung laman? Hindi naman ikaw yun eh. Hindi, ang mahalaga dyan yung tao tsaka ako. Banda ng Kiss yan, tinanggal ko yung Kiss. Kasi hindi ko matanggap na yung mga rock and roll naggagather ng tao. One day, pastor ang magagather ng kanyang tao. 2009, nag-Araneta tayo. Akalain mo, pinag-preach ako ni Pastor Cesar. Yung asawa ko, pinicturean ako sa taas. Dinevelop niya yung picture. Nirecover niya yung picture at pinakita sa akin. Pastor Oriel, fulfilled yung sinasabi mo. Nangyari. Kasi, meron talaga tayo na hindi lang natin ginagamit eh. So, amen. Mamaya, maghanap ka ng mga picture. Alam mo na gagawin mo. Amen. Grabe, cell group mo, 20,000, ano? May cell group ka, may ilan? 20,000. Gano'n na, mga cell group na yung Gichu, dumami ng gano'n eh. Do you believe that God can use you? Joshua began to believe that God will use him. Basahin niyo ang verse 3 and verse 4. Basahin po natin. Verse 3 and verse 4. I promise you what I promised Moses. Whenever you set your foot, you will be on land I have given you. Verse 4. From the Negev wilderness in the south to Lebanon mountains in the north and from the Euphrates River in the east to the Mediterranean Sea in the west, including all the Hittites. Verse 5, sabi niya, no one will be able to stand against you as long as you live. For I will be with you as I was with Moses. I will not fail you or abandon you. Tingnan niyo to. Dito, kanina, binabago yung kanyang isip. Hindi na si Moses, ikaw na. Yung pagdating ng verse 3 hanggang verse 5, sineset up na siya, tatagan mo pananampalataya mo. Hindi kayo pwedeng pumunta sa next level nyo nang wala kayong daladalang faith. Naalala ko po,
Yung agila, bago siya mangitlog, gagawa siya ng pugad. At pag nagawa niya yung pugad, una, lalagyan niya ng maraming dahon para lumambot. Mawawala ng mga tusok-tusok na tinik, matatakpan. Pagkatapos po ng kanyang dahon na ilagay, maghahanap naman siya, yung mga feathers, ilalagay naman doon. Pupuno niya ng feathers yon. Hanggang yung kanyang pugad na yon, magiging super lambot, comfortable, kasi inihanda niya doon yon sa kanyang mga iglets. And then, pag yari na yung comfortable pugad na nest, doon na siya mangingitlog. As you know, mangingitlog siya, 3, 4 o 5 agila, pipisain yun. Pag napisa yun, nako, yung mga batang agila, kain tulog, sarap ng buhay. Si amen. Pero, may season na babago ang buhay nila. Dahil ang nanay, pag lumalaki na, ang ganda na ng pakpak mo, lumalaki na. Diba? So, ang gagawin ng ina, pupuntahan yung lugar, at yung kanyang wings, papaypayan niya. Isang pagaypay, lalakasan niya, lahat ng feathers na balambot, boom, lumipad na ngayon. Wala na ang feathers. Yung mga eaglets, nagtataka, pare, mainit ata yung ulo ng nanay natin. Bakit niya pinaypayan to? Nawala na tuloy yung ating malambot. Tapos, pangalawang paypay, mas malakas. Tanggal lahat ng dahon. Matitira na lang yung mga tinik. They begin to poke the body of these eaglets. Are you listening? Yes. Siyempre, kung ikaw man yung isang agila na hindi mo maintindihan yung ginagawa ng ina mo sa'yo. Ano nangyayari sa nanay natin? Hindi naman siya dating ganyan Bakit parang naposes? Di ba? Sino sa inyo nararamdaman nyo pag ang pastor nyo, dinadala na kayo sa mga discomfortable situation? Yung tinatanggal na yung comfort mo. Sabi ng pastor mo, ano ka? Yung kinokorek ka na, nire-review ka na. Samantalang puro himas lang nun dati, di ba? May libre pang Jollibee, o kamusta ka na, kain tayo. Ngayon, pinapagalitan ka na. Di ba? Tapos, nung naindo na sila sa sa gitna, puro tusok, gusto nila, sa gilid lang sila. Doon na, masama na loob nila, na-o-offend na sila. Ba't ganito buhay natin? Ang hirap naman ito. Naya na ba nangyayari sa'yo? Mahal mo pa ba kami? Sabay sipa, talon. Di ba? You know why? Why this mother eagle do that to their eaglets? Why? Because number one, you need to understand, eagle was not born for the nest. They are born to fly in the sky. But because their mindset, they cannot believe that they can fly. Say amen. So itong mga eaglets na to, who loves the comfort, will become uncomfortable because intentionally ginawa ng ina because you are not made. Ang goal ng ina is to activate their wings. Amen. Say that word, activate. Alam mo yung katabi mo? Hindi pa lumilipad yan kasi hindi pa activated. Yung mga hindi activated, yung mga cell mo, mga 2, 3, yon. Hindi pa kasi activated Pero pag ang isang cell leader, primary 12, na-activate, mabibigla kayo. I believe I can fly. Magtataka ka yung leader, grabe, anong nangyari? Ang galing kasi yung nakalipad na. The first time I met your pastor, Pastor Rapi, professor siya ng Bible School. At ang challenge niya is to become a pastor. Kaya lang, aalis siya sa comfortable zone. I'm happy that Pastor Rapi believed that he can fly. Tama? Learn from your pastor. Suddenly, from a Bible school teacher, he goes to his new season. Nagpastor siya. Ngayon, naging model siya, naging national leader pa. Ngayon, ito na yung church. Nakita niyo pagbabago. Ang dami. Sinasabi ko nga sa kanya, bro, manda kami. Mas malaki pang gagawin ngayon, Lord. Amen? Faith must be activated. Yan yung pangalawa. Baguhin mo ang isip mo, i-activate mo faith. Tuwing hindi ka nag-activate ng faith, nasisira buhay mo. Dalawa na. Living in your new season, hindi lamang po puro bago ng pagmamindset. Sasamahan mo ng pananampalataya. Amen? Sino rito willing tumalon para makalipad na?
Matatakot ka talaga eh. Paano ako magkukomplete ng 12? Paano ako magbibuild ng 144? Paano tayo magiging 2,000? Matatakot ka eh. Pero, pag ginamit mo na yung wings of faith mo, yun, makita mo, kaya ko palang lumipad. Marami pala akong hindi ginagamit na kaya ko palang gawin. Sino sa inyo naniniwala, if God, the Holy Spirit, if God Himself will activate you, you will go to a place that you have never gone before. You will do amazing things that you have never done before. Amen? Nung ako po ay naniwala na gagamitin ako ng Panginoon, nakapunta po ako 34 countries na puntahan ko. Samantalang nung hindi pa ako activated, ang pinakamalayo ko narating, monumento. Tapos balikan hanggang Baklaran. Yun lang. Pero kasi po, iniisip ko lang yung comfortable eh. One day, hindi pa ng Holy Spirit lahat ng comfort ko. Wala lahat. At ngayon, isa na lang natitira, ang pakpak na dapat gamitin ko. When I begin to believe that I can fly, I believe, sabi ko, sige, tatalo na ako dito, pero kung mamamatay man, bahala ka na, Lord. I begin to activate my faith. Akalain mo nung lumipad ako, doon ko lang naisip, sayang nung ko pala dapat ito ginawa. Pero mo, naghintay pa ako ng 15 years, ang member ko 200. Nung inactivate ko, in a matter of 3 years, naging 3,500. Sabi ko, Lord, ang tagal ko palang natuto. Yun ang na-experience ko. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo, malayo na narating ng katabi mo kung lumipad lang yan eh. Kaya lang, he still believe in his mind that I was born to stay in the barn. I was born to stay in my nest. Instead of believing that I was born to fly, I don't belong to the ground, I belong to the sky. I believe I can fly. Amen? Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, activate. Sino rito willing i-activate mo ang faith mo para wag ka matakot? The reason di ka makagalaw because yung fear, tinatakot ka. Yung sense of limitation, tinatakot ka. Huwag yung isipin ng limitations. Pagdating kay Lord, there is unlimited resources for you. Nagpastor ako, 5,000, natakot ako. Tinuro ako ng Diyos. Habang buhay ka na dyan sa 5,000 na facilities, kung matatakot ka. Immediately, lumaki yung church ng konti, lumipat ako, 10,000. Hindi ko mabayaran yung 5,000, lalong hindi ko mabayaran yung 10,000. Sabi ko, tatakutin ko ulit, Lord, yung faith. Lumupa ako, 20,000. Pagpunta ko sa 20,000, mabigat na yung utang ko. Lumago ulit yung church. Lumipat na naman ako sa 30,000. Tuwing lumilipat ako, lumalago kami. Hanggang yung pinuntahan ko, 50,000. Lumapit na sa akin yung treasurer, Pastor, gusto ko na mag-resign. Bakit? Mahirap po yung ginagawa ninyo, baka madamay ako. Ngayon, kumakulong kayo, kayo na lang, huwag yun na akong idamay. Pero mo, gano'n na sila, sabi sa akin ng treasurer namin. Sabi ko, ang problema sa'yo, ako lumilipad, ikaw nakatambay eh. Kung gusto mo sumabay sa akin, manampalataya ka din. Hindi na ho, kayo na lang, sabi sa akin. Iniwan ako. Ang 50,000, hindi nga namin mabayaran. Eh, lumipat na kami doon sa isang theater. Kasi malaki na yung church eh, walang mapuntahan. Eh, sabi sa akin ng may-ari, 100,000 yan, aman. Grabe Lord, yung 5,000, hindi ko mabayaran, 10,000. Lalo nga ako nahirapan, ng 50 to 100 na to Lord. Sabi ko, I believe I can fly. Pinatos ko yung 100,000. Akalain mo, pagpunta ko ng 100,000, nag-digital na ako nito eh, mga 2 years. Pagdating ko sa 100,000 a month, wala na akong utang. Ngayon po, ang binabayaran ko, more than 2 million. Hanggang ngayon, wala akong utang. Sabi sa akin ni Lord, kasi naman ikaw eh. Pinipilit mong taga-nest ka eh. You are flying in the sky. When you confine yourself on the barn and you fail to fly, that's what you've got. Kasi ganyan ang buhay sa nest. Lahat limited ka lang. Pagka nasa sky ka na, unlimited na. Sabi ko, buti na lang lumipad ako. Ngayon po, 20 years na ako nag-G12. Wala akong utang kahit 5. Kasi,
I believe I can fly. Tignan mo yung katabi, puro utang yan. Hindi pa kasi lumilipad yan eh. Ha? Sino naniniwala it's time to activate our faith? So si Joshua need to activate his faith. Tama po ba? Sabi ni Lord sa kanya, balikan niyo yung ating verse 3. Ito, pangatlo. Dapat lahat po tayo, meron tayong, I promise you what I promised Moses. Wherever you set your foot, you will be on the land I have given you. So pinaalala ni Lord kay Joshua, yung land na binibigay ko sa iyo. Land. Because gusto dito ni Lord, dapat hindi ka lang mag-renew ng mind, hindi ka lang magkaroon unshakable faith, dapat meron kang clear vision to get and conquer the land. Huwag kang tatawid dyan, hindi mo i-conquer ha. Land mo yan, sa'yo yan. I was talking to my leaders, sabi ko, ang vision, hindi lang yung picture ng tomorrow. Vision is your goal for tomorrow. So what is your goal for tomorrow? Nako, kami pong buong church namin, nagtanungan kami dyan eh. May tanong ako sa inyo. Halimbawa, itong GTC. Ilan ba goal nyo this year? Pastor, ang goal namin, magkaroon kami ng 4 na service na tagpa 500. Magandang goal. Buong church goal natin. Ikaw, ano goal mo? Anong land ang pupuntahan mo? Are you listening? Are you following? Ilang cell member ang goal mo? Dapat ganito. Lord, this year, ako cell leader. Yung grupo ko, Lord, magwiwin kami this year. Babaguhin kong isip ko, may banal na dugo sa Jesus sa akin. Lord, naniniwala ako, makakawin kami ng marami. Lord, 20. At Lord, yung cell ko, Lord, magiging 5 o kaya 4. Sige, kahit 3 lang, Lord, pwede na yan. Lagyan nyo ng goal ng number. Lahat ng nakakapunta sa new level, paano ka asenso? Wala ka namang goal na magkano kita mo sa this year. Kita mo ngayon, 30,000, ang saya mo na. Hindi ka mabubuhay sa 30,000. Lagyan mo ng goal, Lord, this year gagawin kong 50,000. Tulungan mo ako, Lord. Para sa next year, 2025, goal ko maging 100,000. 6-digit na salary ko. At ang goal ko, Lord, by 2026, nasa 250,000 na para may pambayad na ako ng bahay, ng kotse ko. Dapat meron kayong goal na tinatarget. Number! Magkano income mo ngayon? Huwag mo na lang ipagsabi, baka utangan ka nung katabi mo, ha? Baba, inisip mo, Pastor, ang sweldo ko, 20,000, 30,000. Lagyan mo ng goal. This year. Ha? Pag-aralan nyo to, ha? Hindi kayo mabubuhay pag ang income nyo, one flow. Sa Ecclesiastes chapter 11 verse 2, kailangan mo ng 7 flow. Alam nyo mga Pilipino, nasa third world tayo eh. Ang third world country, ang mga tao sa third world country, napakahirap payamanin. Kasi yung mentality mali eh. Akala natin ang buhay natin puro trabaho. Hindi tayo marunong mag-isip na one day magiging businessman ako. Yun ang baguhin mo sa isip mo. Yun ang panampalatayaan mo. Yun ang gawin mong vision. Sino rito naniniwala, pwede kang maging isang businessman? Magiging CEO na sarili mong business. Yung iba, hindi matig. Ako? Kasi wala tayong number 3. You must have vision. Yun ang number 3. Lagyan mo ng number. Okay, anong gusto mo? Ikaw ba yung Pilipinong napakahirap payamanin? Kasi natrap ka na. Puro ka lang trabaho eh. Sino gusto mong puntahan yung level ng napakahirap mong pahirapin? Ha? Bakit si Manny Villar ang hirap ng pahirapin? Bakit si Henry C. mahirap ng pahirapin? Bakit si Lucio Tan ang hirap ng pahirapin? Bakit si Ramon ang hirap pahirapin? Ikaw, nasa level ka ng hirap payamanin. Sino sa inyo? Bakit? Yung mga tao may vision yun eh. Ganito vision nila. This year, dapat kumita tayo ng 1 million. Dapat kumita tayo ng 10 million.
Business yan eh. Ngayon, pinag-uusapan na, dapat makakita tayo ng mga 10 billion this. Ganun na pinag-uusapan eh. Mahirap nang pahirapin yun. Say amen. Makinig kayo. Huwag kayong maniwala na hindi kayo pwedeng i-prosper ni Lord. Kasi nga, wala na ang sumpa. Sino gusto nyo mga anak nyo makatapos ng pag-aaral? Hindi ba kayo napapagod sa kakasingot ng amoy ng tricycle driver? Brum, brum. Pero yung putok nun, brum. Pumuputok din sa ilong mo yun di ba? Sakay ka ng LRT, ganun din. Putukan din doon. Putok-putok din yun. Masarap naman siguro one day sarili mo ng amoy ang naamoy mo. Kasi nasa loob ka ng kotse mo. Kaya lang, hindi mo mapuntahan yung level na yon kasi nga, wala ka namang vision. Dapat may goal ka. Ganito gawin nyo, buo ha. Sa ministry mo, tayo sa ministry mo. Goal ko, Lord, magkaroon ako ng 3 cell, hindi lang isa. Kung wala kang cell group, sabi mo, Lord, mag-o-open ako ng cell ngayon. Goal mo yan. Ganyan talaga, naglilingkod tayo sa Panginoon Say amen. Yung mga, musikero ka, hindi yan ang paglilingkod. Yung kakanta-kanta, sasayaw-sayaw ka. Ang totoong paglilingkod, yung pianista, may inaalaga ang disciple na 20, kaya siya tumutugtog. Yung drummer, may disciple siyang 15, kaya siya tumutugtog. Hindi ka tumutugtog kasi performer ka. No, tumutugtog ka na kasi disciple maker ka na. Ganun dapat ang mindset natin. So may goal dapat ang bawat isa. Ano goal mo? This year. Ilang kaluluwa? Yan ang kulang sa atin kasi ang gusto nating goal, puro yung ating sarili. So wala tayong nakikitang harvest, wala tayong nakikitang the harvest now is ready. Dahil wala tayong nakikita, wala tayong na-harvest. So in church natin, nananatiling yesterday, today, and forever. 20, konti lang. Pero pag binago natin ang mindset, nanampalataya tayo, mag-set tayo ng goal, may vision tayo, mag-goal setting kayo. Sino ito boto, mag-goal setting ka. Taas yung kamay, mag-goal setting ka. Sa ministry mo, yung cell mo makomplete na 12. Yung cell mo, mga anak, 1, 2 cell. Okay yan. Don't change the world. Change the world, 1 person at a time muna tayo. Say amen. So yun muna, sa pamilya mo. Di puntahan mo yung salary mo, palakasin mo. Huwag ka lang manatiling empleyado. Mag-ipon ka para makapag-invest ka, makapag-start ka ng business. Tama po ba? Pag nakapag-start ka, 1, goal mo, maging 7 ang investment mo, business mo. Para 7 ang umaagos. Pag meron ka ng 7 umaagos, mahirap ka ng pahirapin yan. Kasi pag bumagsak yung 1, may 6 pa. Babawi yung 6, recover yung 1. Bakit? Ganun sila manibilyar. Sila Ayala, ganyan sila mag-isip. Pag nagnegosyo, minsan lugi. Pero may iba naman kumikita, sasaluhin nung kumikita yung lugi. Recover ulit. Investment. Start kayo ng negosyo. Ang mga Pilipino, hindi sila investment mentality, salary mindset. Sana magtagumpay ako na matanggal na kayo sa isip ninyo. Yung elepante, nagtatrabaho. Nakakita na ba kayong elepanteng nagne-negosyo? Wala, di ba? Kasi elepante yun. Hindi naman ikaw elepante, tao ka. So, pwede ka magnegosyo. Amen? Sino niwala, one day magne-negosyo ka, di ba? Mga members ko, hindi sila makapaniwala magne-negosyo. Pero ngayon, puro negosyante. Tapos, ang negosyo nila, pag sila nagbibusiness, ang goal nila, makapag-contribute sila sa finances ng church. Lalo sila pinagpala. No? Nakikita ko, tapunan natin yung lumang pananaw natin. Can I ever amen? O puntahan nyo yung pang-4. Di ba? Sabi ng Bible, puntahan natin to, no? Buksan natin yung Joshua chapter 3. Bulukan mo, verse 5 and 6. Lagay natin. Joshua chapter 3, verses 5 and 6. Tingnan nyo to. Yan. Ready na ba tayo? Basahin natin. Joshua 3, sabi ng Bible, consecrate yourself, for tomorrow I will do amazing thing among you. Suggestion, kung meron ka ng perspective ngayon, may new understanding ka na, meron ka ng faith, meron ka ng vision, ito gawin mo, consecration. Say that word, consecration. Yung pangalawang salita naman, circumcision. Yung consecration, hindi po kayo pwedeng pumunta sa inyong next level kung kayo mismo
walang next level na commitment. Consecration, nagdedemand ito ng matinding commitment, matinding dedication, matinding sacrifice. Sa chapter 5, verse 1 ito, sabi ni Lord, i-circumcise mo sila lahat. I-circumcise mo sila lahat. Nung sinircumcise sila ni Joshua, verse 2 and 3, wala na. Consecrated na, circumcised pa. Sa chapter 6, may lumabas na anghel na nakasuod warrior. At ang sabi niya ay ito ang gawin nyo. Umikot kayo sa Jericho ng 3 beses. Ay, 7 beses. Once a day, pagdating ng last day na yon, 7 ikot kayo. The wall of Jericho will crumble down. Ibig sabihin, after na si Joshua nagbago ng mindset, after na siya'y sinet ng manampalataya, at after nakita niya ng vision, pang-apat, ready na siyang laglagan ng strategy. You must have a God-given divine strategy. Hindi nyo mararating ang next season ng life nyo kung walang bagong ginagawa. So dapat, pampayaman, ano yung strategy mo? Lumago cell group mo, ano yung strategy mo? May strategy yan. Makinig kayo, lahat ng taong nag-consecrate at lahat ng taong nag-circumcise, circumcision means meron na siyang mark of separation, sanctification na yun. So nung sinircumcise na siya, alam nyo ba yung pagtuli sa lalaki, mark of distinction ng Israelites yun. Iba ka na talaga. Meron ka ng mark of distinctions. So nung nangyari sa kanya, after na ginawa niya yon, what happened right now, meron na siyang number 4. Meron na siyang God-given divine strategy. Sa makatuwid, kung gusto ko mapunta ako sa next level, new season ng life ko, number 1, hindi lang ako magre-renew ng mindset ko. Number 2, meron akong unshakable faith. Number 3, meron akong goal o vision. At number 4, ready ako to receive divine strategy. Sino naniniwala, yung hindi mo magawa, bibigyan ka ni Lord ng strategy. Kasi, kaya ka binigyan ng strategy, nakita ni Lord, ano na to? Consecrated na to eh. Circumcised na to. Ibig sabihin to, yung mga taong to, totally dedicated na to kay Lord. Huwag kayong umasa na bibigyan kayo ng divine strategy kung hindi nyo kayang isettle yung mga issues sa life nyo. Dapat tapos na yung issues. Amen? Tama po ba? Meron ba dito ang babae na may boyfriend na unbeliever? Nako, issue yan. Hindi ka makakakuha ng divine strategy. Meron ba dito mga manggagawa, nagsasagalo, tapos may mga issue kayo? Dapat wala ng issue. Settle mo na lahat. Kaya ka magko-consecrate. Kaya ka magsi-circumcise. Kasi gusto mo, i-deal mo na talaga yung lahat ng issues. At pag na-deal nyo ng issue, wala ka ng issue, magtataka kayo, God will bring the angel to tell you what to do. Ito gawin nyo. 7 araw. 1 ikot araw-araw. Yung 7, sumigaw kayo. Babagsak ang wall. Yun ang strategy. Nakakatawa, pero every divine strategy, there is a built-in power. Nakakatawa yung strategy, pero powerful yun. Bakit? Galing kay Lord. Yan ang kailangan natin ngayon. Marami tayong limitation, pero pag binigyan na tayo ni Lord ng wisdom, knowledge, understanding, strategy, mag-expect kayo, magiging iba yung picture. Magiging iba yung mangyayari sa buhay natin. Ibig sabihin, lahat kayo narito ngayon, pwedeng mabago ang sitwasyon ng buhay nyo. Pwedeng mabago ang sitwasyon ng ministry nyo. 4 lang ang gagawin mo. Magbago ka ng mindset. Number 2, okay, lipad, activate mo yung faith mo. Una, pakawalan ng elepante. Pangalawa, paliparin ng agila. Tama? Pangatlo, dapat magpalit ng bahay ang ahas. Alam niyo yung ahas? Pag nagpalit yun ng balat, hindi na babalik sa balat niya kasi alam niyo kung bakit. Kasi nagpalaki na siya eh. So gagawa na siya ng bagong bahay. Vision yun, vision. Ayoko na sa maliit. Gusto ko lumaki. Kaya pwede mo nang kunin yung lumang bahay ng ahas. Kunin mo na yun. Sabi ng asa yun, sabi na yan. Pero may bago na akong bahay. Vision is about getting out from your old life and getting into your new visions.
At ang pinakahuli, bibigyan ka na ngayon ng strategy ni Lord. Naku, yun ang kaya. Ako, maniwala kayo, patay na patay ako sa prayer ko, Lord, bigyan mo ng bagong strategy. Kasi mga ginamit ko na dati, Lord, luma na yun eh. Ha? Luma na. Kailangan ko, Lord, bago, fresh. Hindi dito nararamdaman mo kailangan mo ng fresh strategy. Pero mo, goal mo, 6-digit salary, 200,000, 300,000. Sabi mo sa katabi mo, isang wisdom lang yan kay Lord. Di ba? Naniniwa. Isang knowledge lang at understanding. Yung mama nga, naglalakad. Naalala yung istorya? Naglalakad yung mama. Nakapulot ng isang maliit na alambre. Ganyan lang kalaki. Sabi niya, alam ko na. Alambre ha. Pare, kayamanan to. Anong kayamanan? Alambre. Grabe. Yung alambre, tiniklop niya lang. Sabi niya, pauusuin ko to paperclip. May paperclip ba? Ayun, naging milyonaryo na siya ngayon. Ha? Pag-aralan niyo kung sino nag-invento ng paperclip. Yun ang istorya. Ha? Isang utak lang yan, brother. Ha? Isang strategy lang yan. Sino niwala bibigyan ka ni Lord? Ha? Imagine mo itong mayayamang to sila, di ba? Steve Jobs. Di ba? Binigyan na sila ng wisdom eh. Oh, they become the prosperous, wealthiest man in the world, di ba? Oh, yung isa, nakakuryente lang. Yung kuryente, si Tesla. Pero mo kuryente, wala nang mapapansin. Lahat tayo takot sa kuryente. Siya, pinaglaro niya kuryente. Mayaman na ngayon. Utak lang yan, brother. Amen. Sino niwala ang tanga talaga maghihirap? Pero yung mga taong punong-puno ng wisdom, knowledge, understanding, aalis sa kahirapan. Amen. Tapos yung naniniwala, tiniliber na tayo ni Lord sa kamangmangan. Binigyan na tayo ng mga wisdom, knowledge, and understanding. Kaya para sa akin, hindi ako pwedeng hindi magturo ng prosperity sa mga tao. Kasi dala-dala ko yung mensahe ng cross. And the cross bring freedom from poverty. Tapos yung kamay, naniniwala ka, yung spirit ng poverty hindi na mag-work sa'yo. Because sa gabing ito, na bago ang isip mo, abundant life will work in my life. Amen. Tumayo tayo lahat, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Before I pray, gusto ko ganito gawin natin. Put your yung right hand, ilagay mo sa isip, dito sa ulo mo. Nilalagay mo yan because we will pray right now. Lord, I apply the blood of Jesus sa aming mga kaisipan because today, God, we are no longer under the bondage of sin. We are no longer under the bondage of death, Lord, and sin. But today, through the blood of Jesus, we are now free, Lord. Today, I apply the blood of Jesus upon everyone, Lord. That we no longer under the curse, Lord. But today, we are set free from the power of sin and curses. Today, we receive the abundant blessing coming from the blood of the Lamb. Hallelujah. Today, God, our mind is free. Fill us with wisdom, knowledge, and understanding. Lord, I pray right now, renew our mind in the name of Jesus. I apply the blood of Jesus. Renew your mind right now in Jesus' name. You can do it. You can dream great dreams for your life and your family and for your ministry. Ilagay mo ang kamay mo sa puso mo. Lord, bigyan mo ko ng dreams and vision, Lord. Mag-go-goal ako sa family ko, sa ministry ko, Lord. Today, my heart is ready. It was cleansed by the blood of Jesus. Let the eyes of understanding come upon me, Lord. May I know the perfect will of God in my life and in my family and in my ministry, Lord. Lord, sa gabing ito, I declare na kaya naming managinip, Lord, mag-dream, mag-envisions para sa aming family at sa aming ministry, Panginoon. And Lord, today, ito yung heart namin. We consecrate our heart, Lord. We circumcise our heart, Lord. Lord, I declare I will become more committed and more dedicated, Lord. Lord, I am more willing to love you and serve you, Lord. Lord, I will take away every doubt and limitation because today, God, I will give my everything to you, Lord. Ama, sa oras na ito, give me dream, Lord, and vision for my family. Give me dream and vision for my ministry. At higit sa lahat, Ama, naniniwala ako, you will write down the strategy
fresh strategy upon our hearts so that we could fulfill it, Lord. Today we believe our life today is never the same again. There is a new heart, a new mind, a new vision, and a new strategy come upon us tonight, Lord. I-bless mo ang mga taong ito even as we worship you.